Hey mga kaspart, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga laman ng utak ng lalaki kapag wala kang gaanong paramdam. At kung handa na kayong lahat, masana po tayo. At muli, be inspired! At ang unang laman ng utak ng lalaki ka-inspired kapag wala kang gaanong paramdam sa kanya is iniisip niyang sobra ka na nasasaktan o nahihirapan. Isa yun sa mga talaga namang ka-inspired sigurado kung papasok sa utak ng lalaking mahal mo kapag ikaw hindi ka na nagpaparamdam sa kanya o matagal ka nang walang paramdam sa kanya. Alam niyo mga ka-inspired, kung iisipin mo, hindi ganun ang boyfriend ko, hindi ganun ang asawa ko, masama yun o salbahe yun, hindi yan ganyan mag-isip. Alam niyo mga ka-inspired, hindi mo rin masasabi. Ang lalaki, tao pa rin yan at nakakapag-isip pa rin yan lalo sa mga panahon na binibigyan mo siya ng pagkakataon sapagkat wala kang paramdam. Alam nyo, kaya napakahalaga talaga kung minsan na lumayo ka muna eh. Napakahalaga kung minsan na dumistansya ka muna. Napakahalaga na kung minsan isipin mo muna at unahin mo muna ang sarili mo. Hindi yung nananatili ka, nag-i-stay ka sa isang relasyon na wala lang nangyayari kundi puro pananakit na lang at puro pagdaramdam na lang ang nararamdaman mo ka-inspired. Talaga naman, since sa totoo, maniwala kay sa akin ka-inspired na lalaki, yan ang simula na siya ay makaka-realize. Yan ang simula na kapag yan pumasok sa utak niya, yan ang simula na bababa ang pride niya sa'yo. Yan ang simula ka-inspired na maiisip niya mga pagkakamali niya sa'yo. Talaga naman papasok yun sa utak niya na isipin niya, siguro yung girlfriend ko, siguro yung misis ko, kaya hindi na nagpaparamdam ngayon sa akin, lumalayo na, dahil sobra na nasasaktan, sobra ko na siyang nasaktan. Sobra na siyang nahihirapan sa aming sitwasyon. Totoo yan ka-inspired. Kaya naman ang lalaki, di ba, kung minsan humihingi ng tawad, ang lalaki kung minsan bumabalik at nakikipag-ayos at nangangako na hindi niya nauulitin sapagkat, kaya na pinangako yun na hindi niya nauulitin sapagkat alam niyang nahirapan ka, sapagkat alam niyang nasaktan ka. Kaya sumusumpa pa yan na hindi niya nauulitin, na iparamdam yun sa'yo. Isa yun sa mga bagay na totoo ka-inspired kapag ikaw hindi ka nagparamdam sa kanya. Wala kang gaanong paramdam sa kanya. Isa yun sa mga papasok sa utak niya ka-inspired. Maiisip niyang siguro kaya ka hindi nagpaparamdam dahil sobra ka na nasasaktan o nahihirapan. Yan ang simula ng kanyang pagsisi at pag-iisip patungkol sa iyo ka-inspired. Pangalawang laman ng utak ng lalaki ka-inspired kapag wala kang gaanong paramdam sa kanya is iniisip niyang ikaw ay nagpapasuyo o nagpapahabol sa kanya. Yung pangalawa ka-inspired na magiging laman ng utak ng lalaki. Papasok sa utak niya yan. Diba? Isipin niya, kaya hindi nagpaparamdam yung babae na yun. Yung girlfriend ko o misis ko kaya hindi nagpaparamdam dahil gusto lang yun, sinusuyo ko siya. Gusto lang nun, habulin ko siya. Isa sa mga maiisip nila. Yun ba ang totoo? O maaaring yun ang totoo? Kung sakaling yun ang totoo, kailangan gawin niya. Dahil kung hindi niya ginawa, kung hindi niya gagawin, hindi ka magpaparamdam sa kanya. O tingnan yung iba. Di ba yung iba nanunuyo? Di ba yung iba naghahabol? Sapagkat isa yun sa alam nilang dapat nilang gawin. Isa sa mga bagay na pumapasok sa utak nila. Kailangan ko tong suyuin, kailangan ko tong habulin. Kung yun naman totoo, nagpapahabol ka man o hindi, yun ang gagawin nila. Lalo kapag ikaw ay nanindigan na hindi magparamdam sa kanya. Sapagkat ka-inspired, makikita niya ang tunay mong halaga kapag wala ka na sa kanya. Sa mga totoo, kaya dapat manindigan ka minsan. Huwag ka masyadong marupok. Yung iba sa inyo, hindi magpaparamdam ilang araw, ilang oras lang nga eh. Sapagkat namimiss na rin yung lalaki. Oo, nagmamahal ka. Pero dapat kailangan turuan mo siya ng leksyon sa mga panahong wala ka. Dahil siya mismo makakaisip ng mga pagkakamali sa kanyang sarili kapag di kayo nag-uusap o nakikita. Kaya minsan mag-no contact rule ka. Upang magkaroon siya ng pagkakataong maisip naman ang mga pagkakamali niya sa iyo sapagkat hanggat andyan ka, ay babaliwalain ka niya. Hanggat andyan ka, hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Hanggat andyan ka, ka-inspired, hindi niya mararamdamang mahal na mahal ka niya. At hanggat andyan ka, talaga naman titiisin ka niya. At imposible na masobra ka niyang mamiss. Pero kapag ikaw lumayo muna, inuna mo ang sarili mo, binigyan mo siya ng pagkakataong makapag-isip-isip, ang lalaki ka-inspired sa mga may papako sa utak niya. At hahabulin ka niya. Sapagkat marirealize niya ang tunay mong halaga sa buhay niya, ka-inspired. Pangatlong papasok sa utak ng lalaki ka-inspired kapag ikaw ay walang gaanong paramdam sa kanya is
Iniisip niya kung tapos na ba kayo o maayos pa. Yung pangatlo, ka-inspired. Siyempre naman kapag kayong iba sa inyo, medyo matagal-tagal lang walang paramdam, dahil nga sobra ka nang nasasaktan, ang isa sa mga papasok sa utak ng lalaking yan, ay kung tapos na ba kayo. Or may isip niya rin na kung maayos pa ba. Di ba? Kaya di ba kung minsan nagtatanong, nagme-message, or nagko-call, ano tayo pa ba? O maayos pa ba natin to? Di ba? Gumaganon pa sila. Isa yun sa mga papasok sa utak niya. At kapag yan, mga bagay na yan ay naisip niya, sigurado ka-inspired yan ang pasimula na siya ay matatakot na mawala ka. Sapagkat ka-inspired ang lalaki talaga namang hindi mag-iisip ng ganyan kung baliwala ka sa kanya. At para hindi ka maging baliwala sa kanya, dapat makita niya ang tunay mong halaga. Kaya paminsan-minsan lumayo ka muna sa kanya. Ganun talaga yung ka-inspired. Alam niyo, ang problema ko bilang love coach, ang problema ko bilang isang tagapagturo tungkol sa isang relasyon ng pag-ibig, ang babae masyadong matigas ang ulo. Nauunawaan ko sapagkat kayo ay masyadong emosyonal. Pero dapat paminsan-minsan ginagamit mo rin ang utak mo at nagpapakatapang ka din. Ika-inspired sa ang pagkakataon at sitwasyon. Sa mga pagkakataon at sitwasyon na ikaw ay lubos ng nahihirapan. Ang problema sa inyo, sobra nang nahihirapan, sobra nang nasasaktan, nagdadalamhati na, sobra nang talagang luging-lugi ka na, pero ikaw ay nananatili pa rin sa lalaki na binabaliwala ka naman. Alam nyo, napakalawak ng mundo. Palagi ko sinasabi sa inyo na unahin yung sarili nyo. Sapagkat kapag inuna mong sarili mo at lumayo ka muna sa kanya, at may kakayahan kang hindi magparamdam sa kanya, talagang makikita mo tunay mong halaga sa sarili mo, at makikita niya rin na mahal ka pala niya. Sa mga panahon ka-inspired na makakapag-isip-isip siya, kaya hindi ka nakakaranas ng lambing sa kanya. Kaya binabaliwala ka, kaya iba ang kinakausap niya. Kaya talaga namang hindi siya masyado nagpaparamdam sa iyo. Kaya minumura ka niya, kaya sinasaktan ka niya, kaya binabala tinitiis ka, sapagkat andyan ka lang naman. Isang dakilang tanga na nagpapakatanga sa kanya at napakarupok. Yun ang alam niya sa'yo. Dapat binabago mo ang pagtingin niya sa'yo. At para mabago ang pagtingin niya sa'yo, minsan-minsan ka-inspired magpakita ka ng katapangan. Sa pamamagitan ng kung makikipaghiwalay o lalayo ay gagawin mo upang siya ay talaga namang makirealize na dapat siya magbago at maghabol sa'yo. Sa mga bagay na may isip niya kapag wala kang gaanong paramdam sa kanya, ka-inspired. Pangapat na pwedeng pumasok sa utak ng lalaki ka-inspired kapag ikaw ay walang gaanong paramdam sa kanya is iniisip niya mga pagkakamali at pagkukulang niya sa iyo. Yung pang-apat ka-inspired na posibleng pumasok sa utak ng lalaki ka-inspired kapag ikaw hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Maiisip niya mga bagay na pagkukulang at pagkakamali niya sa iyo. Totoo yan ka-inspired. Isa sa mga talagang totoo at legit. Kaya kung minsan napakayabang sa iyo kasi wala naman siyang naiisip na sa mga mali niya. Feeling niya siya lagi tama eh. Feeling niya nga napaka perfect niya. Diba? Tapos kapag sabihin nating inaway mo o sumagot ka, gusto niya siya palaging panalo. Diba? May mga ganyan dahil matataas ang pride nila. Pero kung gusto mo na bumaba ang pride nila, matuto kang lumait, huwag mo na magparamdam upang maisip naman nila ang mga pagkakamali nila at ang mga pagkukulang nila sa iyo upang humingi sila ng tawad sa iyo at magsisi sila at tunay kanilang mahalin at galangin ka-inspired. Ang limang posibleng pumasok sa utak ng lalaki ka-inspired kapag ikaw ay hindi ka gaanong nagpaparamdam sa kanya is iniisip niya kung bakit palagi kanyang naiisip. Yun ang palima ka-inspired. Hindi ba't yung iba dyan, yung ibang may boyfriend dyan o yung ibang may asawa dyan, niyayabangan kayo na parang sinasabi minsan ng lalaki, lumayo ka o makipaghiwalay ka o sabihin natin maghanap ka ng iba, pabayaan mo na ako. Ang yabang sa'yo magsalita, di ba? Porkit alam niyang marami nagkakagusto sa kanya, porkit alam niyang mayroong babaeng siyang pwedeng makuha, porkit alam niyang mahal na mahal mo siya. Pero magtataka siya pag ikaw hindi ka na nagpaparamdam sa kanya o ginamit mo ang no contact rule. Since sa mga iisip niya, bakit palagi ko naiisip ang babae niyan? Kasi sigurado ko palagi kanyang maiisip. Kapag hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, hindi ka na naghahabol, wala ka ng message, hindi mo na sinasagot yung mga message o call niya, di ba? May isip ka niya, magtataka siya, magkukurious siya. Akala ko ba wala nang halaga ang babae na yon? Akala ko ba hindi ko na siya mahal? Akala ko ba kaya ko na hindi siya, kapag hindi siya nagparamdam? Akala niya lang yon. Sigurado ka inspired, may isip at may isip ka niya. Isa sa mga pinagtataka ng mga tao, kung kailan wala na yung tao sa kanya, doon niya palaging naiisip. Kahit ikaw naman, baka naranasan mo yun eh. Yung iba sa inyo, yung iba lang, na noon merong binabaliwalang tao, pero nung wala na sa'yo, di ba, doon mo siya palaging naiisip. Ganon din ka-inspire na lalaki. Kapag ikaw lumayo sa kanya, hindi ka nagpaparamdam, wala kang niha-niho na paramdam sa kanya, isa yun sa mga maiisip niya. Bakit palagi kang pumapako sa utak niya? Akala ko ba sasabihin niya sa kanya, akala ko ba hindi na kita mahal?
Akala ko ba hindi na kita gusto? Akala ko ba wala ka ng halaga? Pero bakit ngayon ginugulo mo ko sa utak ko, sa gabi, hindi kita makalimutan, lagi kitang naiisip bago ako makatulog. Talaga naman kahit nasa trabaho ko, ikaw ang naaalala ko. Kahit pasabihin natin paggising sa umaga, ikaw kagad ang naiisip ko. Bagay na totoo kapag ginamit mo ang kapangyarihan ng no contact rule. Talaga namang ka-inspired paminsan-minsan huwag ka magparamdam sa kanya upang lalaki matuto naman sa kanyang sarili at makita ang tunay mong halaga. Maisip niya mga pagkakamali niya, mga pagkukulang niya sa'yo. At mahalin kanyang totoo at ingatan kanya. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa subscribe, click nyo po subscribe, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, humingi ng payo, message na po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko sa FB. Message nyo ako dyan, chat nyo ako mismo magbabasa ng mensahe nyo. At ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Mac Inspired. Mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.